أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw po insyaAllah ay pag-usapan po natin ay patungkol po sa mga mabubuting asal sa Islam. At ang paksa po natin sa araw na ito ay ano ba ang dapat at hindi dapat na ginagawa ng isang Muslim kapag siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay pang-5 series natin at sa mga gusto pang panuurin, pero po tayong tinatawag na YouTube channel, nandun po yung ibang mga videos natin. At yung iba naman na gustong makita sa halimbawa sa itong sa page natin, meron po tayo ano na lang sa page natin. Tingnan niyo sa baba dahil nandyan po yung video natin mula 1 hanggang 14 patungkol sa mga mabubuting asal sa relihiyong Islam. Ngayong araw po ang pag-usapan natin o yung paksa natin ay patungkol po sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag tayo ay nananalangin. Ang pinakauna na dapat nating gawin kapag tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay al-ikhlas. Ibig sabihin ay taos-puso na tayo ay manalangin para sa Kanya. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. At walang inutos sa kanila maliban lamang na sila ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. So ibig sabihin, kapag tayo ay gagawa ng anumang mga pagsamba, ay narapat na ito ay gawin natin, na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a huwal ibadah. Ibig sabihin, ang dua na ginagawa natin ay ito ay isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala upang ito ay tanggapin niya. Dahil ang ating panalangin ay hinding-hindi nasasayang. Kaya ito ang pinakaunang dapat malaman ng isang tao na narapat na kapag ikaw ay manalangin ay ito ay taus-puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang panalangin natin ay hinding-hindi nasasayang. Ang panalangin ng tao ay nasa tatlong uri. Ibig sabihin, kapag nanalangin tayo, ay 3 ang nangyayari sa ating panalangin. Ang pinakauna, kapag tayo ay nanalangin, maaring ito ay tinanggap agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, tayo ay nanalangin na, Ya Allah, biyayaan mo ako ng mabuting asawa o biyayaan mo ako ng mabuting mga anak at ikaw ngayon ay binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay mayroong mga bagay na tayo ay nanalangin at hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit mayroong mga bagay na ipinalit ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ating panalangin ay ibinaba ang Allah subhanahu wa ta'ala. May mga darating sa atin na mga pagsubok na at ito ay ipinalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanggal niya itong mga maaring darating sa atin na mga pagsubok o kaya naman ay minsan ay hindi ibibigay sa iyo agad. Ito ay madidelay siya. Dahil alam ng Allah kung ano ang makakabuti sa atin. Halimbawa, ang gusto natin na tayo ay pumasa agad. Halimbawa, tayo ay isang police, criminology. Halimbawa, tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapasa na agad upang maging police. Ngunit hindi tayo pinalad, hindi tayo natanggap agad. Maaring ito ang mabuti sa atin dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang makakabuti sa atin. Halimbawa, na maaring kapag ang isang tao ay naging pulis, ay yun ang naging dahilan na kaya nakagawa siya ng tinatawag na halimbawa, na-assign siya sa mga lugar na mga panganib at maaring nanganib ang kanyang buhay. Kaya alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang makakabuti sa kanyang alipin. Ganun din, maaring gusto natin na makapag-asawa. Halimbawa, ngayong taon, O Allah, padali mo sa akin na ako'y makapag-asawa ngayong taon. Pero, maaring ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang makakabuti. Kaya, dahil sa hindi tayo nakapag-asawa ngayong taon o sa pangalawang taon, maaring ito ay na-delay. Bakit? Dahil darating sa tamang panahon. Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang makakabuti sa atin. So, yun po ang pangalawa. Pangatlo, ay ito ay ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ito ay gantimpala na ibibigay sa atin sa kabilang buhay
At dapat nating alalahanin na ang ating panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una ito ay pagsamba kay Allah. Kapag tayo ay nanalangin, ito ay pagsamba. Tanggapin man niya dito sa mundo o sa kabilang buhay, ito ay pagsamba kay Allah. Dahil sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang hindi manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagalit sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ng Allah na tayo ay manalangin sa kanya. Kaya kapag tayo ay manalangin, ay isipin natin palagi ito ay pagsamba. Pangalawa ay maaring tatlong bagay. Tanggapin niya agad o kaya ay ito ay ipahulin niya dito sa mundo o kaya ay may mga pagsubok na darating sa iyo pero dahil sa iyong panalangin ay ito ay tinanggal ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangatlo ibibigay sa atin sa kabilang buhay. Kaya po hindi nasasayang ang ating panalangin. Kaya ang mga sahaba sinabi nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na o Propeta ng Allah, magpaparami ba kami ng dua o panalangin? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tama, kayo ay magparami ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi po nasasayang ang ating panalangin. Pangalawa, kasama sa mga sunna na dapat natin gawin kapag tayo ay nananalangin ay yung bago tayo manalangin ay purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo manalangin. Kaya nga, kung mapapansin natin yung suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahat ito ay panalangin. Lahat ito ay pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagkatapos, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, gabayan mo kami sa tuwid na landas. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag nagbasa yung imam ng waladdallin, amin. Ang mga anghel, kaya tayo nag-aamin, amin ya Allah, o Allah, tanggapin mo ang aming panalangin. At nasabi sa hadith na kapag tayo ay nanalangin na pagkatapos nung sabihin na waladdallin, sinabi ng imam na amin at tayo rin ay nag-amin, ang mga anghel ay sila ay nananalangin din na tanggapin ang ating panalangin. Na makikita natin doon sa suratul Fatiha na ito ay pagpuri at pagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag tayo ay nanalangin, unahin natin, yun ang pinaka-sunna, yung pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin yung panalangin ni Yunus, isang propeta na siya ay nanalangin na kanyang sinabi na La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kabilang ito sa may lecture ako bro, mamaya na bro. Pasensya na bro. Pakilak na lang yan, malis. Sa sunod na tawag ka lang. Yun nga, ang gaya nabanggit natin, na kapag tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay narapat na gawin natin yung tinatawag na pagpuri at pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga si Yunus, isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang panalangin ay, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. So, dito pinuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa, wala nang ibang Diyos na dapat sabahin maliban kay Allah. At saka sinabi niya yung subhanak, maluwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din at kanyang sinabi, inni kuntu minadh dhalimin, yung siya ay nagpakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, ang isa sa mga narapat na gawin natin, na sunnah ay purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na mga panalangin natin dahil gusto ng Allah na siya ay pinupuri. Yan ang isa sa mga sunnah. Katulad din na kasama sa mga sunnah ay pangatlo ay yung tinatawag na al-yaqinu bil ijabah. Ibig sabihin ay dapat na tayo ay magtiwala na tatanggapin ng Allah ang ating panalangin. Marami sa atin na nanalangin pero parang paswirtihan. Paswirtihan na lang. Parang gano'n ang kanyang panalangin. Kung tanggapin ng Allah, alhamdulillah. Kung di tanggapin ng Allah, alhamdulillah. Sige, bahala na. Gano'n. Ang ating panalangin na rapat kapag tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat tayo ay naniniwala na ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uni astajib lakum. Sinabi ng Allah, o kayo, وَقَالَ, sabihin Muhammad, na sinabi ng Panginoon mo, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon nyo, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kayo ay manalangin sa akin at aking itong tatanggapin. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi
na siya ay nangako na kapag ikaw ay nanalangin sa Kanya, ito ay tatanggapin niya. Yan ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag tayo ay walang tiwala doon sa panalangin natin, ay parang nawawalan tayo ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi tayo sigurado na tatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat kapag tayo ay manalangin, ay dapat na tayo ay naniniwala na ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sino man ang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Kayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay naniniwala na buo ang iyong kalooban, na kayo ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na tatanggapin niya ang inyong panalangin. Maraming nanalangin, "O Allah, ya Allah, patawarin mo ako. Ya Allah, patawarin mo ang aking mga magulang." Pero, nagsasalita siya, pero ang kanyang puso, ang kanyang isipan ay wala. Siya ay nasa ibang lugar. Siya ay nag-iisip ng ganun, ng ganun. Yan ay narapat na kapag tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay narapat na tayo ay naniniwala na insyaAllah, biidnillah, ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Ganun din, pang-apat ay yung pagpaparami ng dua. Ibig sabihin, dahil una, nabanggit natin na hindi nasasayang ang ating panalangin. Tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pagsamba. Ito ay gagantipalaan tayo dito. At sigurado, wala pong masasayang na ating panalangin. Ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magparami tayo ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din nakasama sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inuulit niya ang kanyang dua ng 3 beses. Inuulit niya ang dua ng 3 beses. Kaya nga, nung siya ay nagsasala sa Kaaba, nung siya ay nasa Makkah, ay nilagyan ng mga laman loob ang likod ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga Quraysh. Siya ay nanalangin at inulit na ito ng 3 beses sa mga gumawa ng masama sa kanya sa oras na iyon. Dahil siya ay nagpatira pa at nilagay sa kanyang likod yung laman loob ng hayop at hindi siya makatayo dahil sa laman loob ng tinatawag ng mga hayop. Kaya isa sa mga sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inuulit niya yung dua ng 3 beses. Kaya kung manalangin tayo, halimbawa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yung tinatawag na dua, ulitin natin. Ulitin natin ng 3 beses. Yan ay sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito ay pagpapakita ng tinatawag na pagpapakumbaba at pagpapakita ng kailangan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, isa sa mga sunnah ay ulitin natin yung dua natin na 3 beses at tayo ay magparami ng panalangin dahil hindi po nasasayang ang ating mga panalangin. Kasama rin sa mga sunnah na dapat ginagawa ng isang mananampalataya kapag siya ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung ramdam niya ang kanyang panalangin. Ibig sabihin na sa puso niya ang kanyang panalangin, ramdam niya ang kanyang panalangin at ganoon din yung pangangailangan niya sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin yung hadith na wa'alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na alamin nyo, dapat nyo malaman na hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng isang tao na ito ay wala sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi niya ramdam yung kanyang dinadalangin. Marami sa atin, kaya nga binanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na marami nagsasala na maaring ang kanyang makukuhang gantimpala lamang ay kalahati, merong 1/4, merong 1/3, merong nagsasala na wala nang gantimpala makukuha. Bakit? Dahil kapag tayo ay nagtakbir, Allahu Akbar, nandoon ang isipan natin kapag malapit ka ng magbakasyon, yun, yung plano mo sa Pilipinas. O kapag ikaw ay nag-iisip ng anumang mga business, nandoon yung isipan mo. May mga problema ka, nandoon. Hindi mo na alam anong binasa ng imam, hindi mo na alam anong rak'a mo, hindi mo na alam, doon mo natatandaan ang lahat ng bagay. Yan ay tinatawag na wiswas, mga bulong ni Shaitan para mawalan ng gantimpala ang ating ginagawa pagsamba. Katulad ng dua. Kapag tayo ay nanalangin, O Allah, patawarin mo kami, O Allah, biyayaan mo kami, O Allah. Pero ikaw ay nanalangin, binabanggit mo yung dua na binabanggit mo, pero ang puso mo ay nasa ibang lugar, nasa ibang mundo. Maraming ganon. Tayo nagdudua, pero halimbawa, nagdudua ang imam sa kunus, sa Ramadan, halimbawa, nagdudua. Pero
Iba yung nagdudua yung iba pero wala doon sa lugar. Iba ang lugar niya, iba yung mundo niya, iba ang iniisip niya. So dito makikita natin na kapag tayo ay nanalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay dapat naramdamin natin na ang yung panalangin natin, yung pangangailangan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil alam ng Allah kung ano nasa puso natin. Hindi natin ito pwede maitago sa Kanya. At yun ang pagpapakita ng tunay na pangangailangan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ramdam mo sa puso mo kung ano yung pinapanalangin mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din, kasama sa mga sunna ay yung paliitin natin yung boses natin kapag tayo ay nanalangin, at pagpapakita ito ng pagpapakumbaba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipakita natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay nagpapakumbaba. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufiya. Ibig sabihin ay manalangin kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng may pagpapakumbaba, at ganoon din na wag nating lakasan yung boses natin. Mainam yung maliit lamang yung boses natin. Nabanggit din sa tinatawag na dua, makikita natin yung pagpapakumbaba. Yung sa dua ni Yunus alayhi salam, na isang propeta, yung la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bakit niya sinabi inni kuntu minadh dhalimin? Una-una, iparamdam natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagpapakumbaba, na tayo ay nagkasala, na kung hindi mo kami patawarin o Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay tunay na kami ay mabibilang sa mga nalugi. So iparamdam natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagpapakumbaba, at iparamdam natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay makasalanan, na tayo ay may maraming pagkukulang, at tayo ay nanalangin sa Kanya ng pagpapatawad. Tayo ay nanalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tulong. At dahil dito makikita natin kung ang isang tao, siya ay nanalangin, na mararamdaman niya yung pangangailangan niya. Kaya ang tao, kapag alam niya na siya ay maraming pagkukulang, na siya ay nagnanalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, makikita mo na siya ay tinatawag na iiyak, luluha ang kanyang mga mata. Bakit? Dahil sa kanyang una-una, yung pagpapakumbaba niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at siya ay inaamin niya sa kanyang sarili ang kanyang pagkukulang, at ganun din na nanalangin tayo, na mayroon tayong tinatawag na ramdam natin itong pinapanalangin natin, yung pangangailangan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din na wag tayong, kasama sa mga ipinagbawal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay wag tayong manalangin ng masama sa ating mga anak, o sa ating kayamanan ng ating kapatid, o si anuman. Yung masamang panalangin sa anak, yan ay pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung panalangin mo sa iyong pamilya, halimbawa, nagalit ka sa asawa mo, nagalit ka sa anak mo, nagalit ka sa kapatid mo, manalangin ka ng masama sa kanila, yan ay pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So narapat po na iwasan natin ito, dahil ang panalangin po ay minsan ay ito ay baka maabutan natin, ito yung katanggap-tanggap yung panalangin natin. Marami pong nangyari na dahil sa panalangin ng tatay, nanay sa kanyang anak na masamang panalangin, ay nasira ang kanilang buhay. So ang narapat po, kaya po na sinasabi natin na kahit tayo nagagalit, ay manalangin tayo ng mabuti sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Huwag tayong manalangin ng masama sa kanila. Gaya po na naikwento ko palagi sa inyo na si Sheikh Abdurrahman As-Sudais, ang president ng imam sa Makkah Al-Mukarramah, na dahil sa panalangin ng kanyang nanay sa kanya palagi, kapag nagagalit ang kanyang nanay nung siya ay bata pa, sinasabi niya na sana ikaw ay maging imam ng Makkah, ng Haram, sa Masjidil Haram sa Makkah. Kaya ito ay nagkatotoo. Allahu Akbar. Kaya napakaganda na tayo, kapag tayo ay nagagalit, ugaliin natin na tayo ay manalangin ng kabutihan sa ating anak, sa ating mga kapatid, sa ating asawa. Ugaliin natin na tayo ay manalangin ng mabuti para sa kanila, dahil pinagbawal na manalangin tayo ng masama sa kanila. Ganun din, kasama sa mga sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yung pagharap sa kibla. Yung pagharap sa kibla. Kasama yan sa sunna, hindi obligado pero sunna. Noong labanan sa Badr, ay nanalangin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay humarap sa kibla, at isa ito sa mga sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, yung tinatawag na pagsasagawa ng hudu o ablution. Nabanggit yan sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na siya ay nagsagawa ng hudu, at pagkatapos ay siya ay nanalangin.
siya ay nanalangin. Kaya kasama yan sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag tayo ay nanalangin, na tayo ay gumawa o tayo ay magsagawa ng hudu o ablution. So dito makikita natin na tinatawag na kasama sa mga sunnah ay yung tinatawag na pagsasagawa ng wudu. Ganoon din yung pagharap sa kibla, pero hindi po yan obligado. Pwede hindi tayo humarap sa kibla, halimbawa kung tayo ay magdua, pero mainam tayo nakaharap sa kibla. Ganoon din yung pagsagawa ng wudu, pwedeng wala tayong wudu, pero mainam na tayo ay magsagawa ng wudu. At kasama rin sa mga sunnah ay yung pagtaas ng kamay. Pagtaas ng dalawang kamay, kasama yan sa sunnah na upang maging katanggap-tanggap ang ating panalangin. Nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilahi ay yaruddahuma sifra. Ito ay tinama ni Sheikh Albani. Na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang inyong Panginoon, na siya ang dakilang Panginoon, pinakadakila, buhay na buhay, at siya ay mapagbigay, at nahihi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin kapag ang kanyang alipin ay kanyang itinaas ang kanyang kamay at nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang panalangin dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagbigay, maawain sa kanyang mga alipin. Kaya kasama ito sa sunnah yung manalangin tayo na tayo ay nagtaas ng kamay. Pero may mga oras po na hindi po sunnah, hindi po ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na itaas ang ating kamay. Pero ang asal, kapag tayo ay nanalangin, ay tayo ay tataas natin ang ating kamay, yan po ay sunnah. Gaya po nasabi ko, mayroon pong mga oras na hindi po sunnah na itaas dito ang ating kamay, tulad ng sa araw ng Jum'ah. Dahil wala pong nabanggit na mga hadith na ang mga sahaba ay tinataas nilang kanilang kamay kapag sa araw ng Jum'ah, kapag nagdudua ang imam. So dito po sa oras na ito, dahil wala pong nabanggit, dahil sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama niya ang mga sahaba, sila ay palagi nagsasala ng Jum'ah at walang nabanggit na mga hadith na kanilang itinaas ang kanilang kamay. Ganun din, kaya nga, may mga oras na hindi sunna rito yung itaas ang kamay. Maliban kung itaas ng imam ang kanyang kamay kapag siya ay nanalangin ng ulan, dahil kailangan sunnah na itaas natin ang ating kamay. Pero sa ibang panalangin, halimbawa, pagkatapos natin ng sala na sunnah, sa bahay o sa masjid, tayo po ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala at itaas natin ang ating kamay, yan po ay sunnah na nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasama rin doon ay yung tayo ay manalangin sa ating sarili, pagkatapos ay manalangin tayo sa lahat ng mga Muslim. Kaya nga, nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga panalangin na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar' al-muslim li akhihi bidahril ghaib mustajabah. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang panalangin ng isang Muslim sa kanyang kapatid ay ito ay katanggap-tanggap. Pero isa sa mga sunnah na nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay manalangin tayo sa ating sarili. Allahumma ighfirli warhamni. Tapos manalangin tayo sa ating mga magulang. Huwag natin kalimutan ang ating mga magulang, ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang lahat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa li jami'il muslimin ahya'i minhum wal amwat. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama sa kanyang sunnah ay nananalangin siya ng kapatawaran sa lahat ng kanyang ummah. So kasama ito sa sunnah na ipanalangin din natin ang ibang tao. Lalo na yung mga kakilala natin. Yung mga kakilala natin, alam natin na sila ay nangangailangan. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong anghel. Sila itong mga anghel na ito, anong ginagawa nila? Sila ay nagsasabi ng amin kapag ikaw ay nanalangin sa iyong kapatid. Nakita mo ang kapatid mo, mayroon siyang pangangailangan. Mayroon siyang mga dinadalang mga pagsubok. Manalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay maging madali ang kanyang mga problema at gabayan siya ng Allah at tulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinasabi ng anghel na yun na, Ya Allah, tanggapin mo ang kanyang panalangin at ganoon din nabigyan mo siya ng katulad ng kanyang pinapanalangin. So ito po ay napakalaking biyaya na makukuha natin dito kapag tayo ay nanalangin sa ating kapatid. At ganoon din sa lahat ng mga Muslim.
Sa lahat ng mga Muslim ay panalangin natin sila ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung tinatawag na pagpili ng oras ng dua. Kahit anong oras pwede tayong manalangin, magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero may mga oras po nakatanggap-tanggap dito ang panalangin. Halimbawa sa Qiyamul Layl, tayo magsala sa pangatlong gabi. Pangatlong gabi, yan, nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nang Allah ay bumababa sa pangatlong gabi at sinasabi niya na kayo ay manalangin sa akin at aking tatanggapin. Ganun din, yung tinatawag sa pagitan ng adan at saka ikama. Yung adan at saka ikama, katanggap-tanggap dyan. At nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ang pinakamalapit ang tao sa kanyang Panginoon ay kapag siya ay nakapatira pa. So, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na fa'akthiru min ad-du'a. Paramihin niyo ang panalangin niyo dito kapag tayo ay nakapatira pa. Dahil ito yung oras na kausap natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay nakapatira pa, nakasujud. Yan ay isa sa mga nabanggit sa hadith. Katulad din sa tinatawag na Laylatul Qadr. Marami pong mga nabanggit, pero kabilang yan sa mga nabanggit na oras na ito ay katanggap-tanggap dito ang mga panalangin. Kasama rin sa araw ng Jum'ah. At sinasabi ng mga ulama, after Asar, ay sunnah na tayo ay magdua dito dahil mayroong oras dito, nakatanggap-tanggap dito ang ating mga panalangin. Ganun din, na bilang panghuli, ay umiwas tayo sa tinatawag na paggawa ng kasalanan, anumang kasalanan ito, katulad ng iwasan din natin na hindi maging makatarungan. Yung paghanap buhay natin ay narapat na maghanap buhay tayo ng halal na hanap buhay. At kasama ito sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mayroong nabanggit sa hadith na mayroong isang tao na siya ay naglalakbay. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pero sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, paano tatanggapin sa kanya? Ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang damit ay haram. Paano tatanggapin sa kanya ang kanyang panalangin? So isa po ito sa narapat na malaman natin na tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala at dapat umiwas tayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo-lalo na yung hindi pagiging makatarungan sa mga tao. Dahil kasama yan, kabilang yan sa mga bagay na ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Ganun din yung sinabi ng Allah sa Banal Quran, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Tunay na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga panalangin sa mga mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis at mabuti at wala siyang gusto maliban sa mabuti at malinis. Kaya po, narapat na kapag tayo manalangin, siyempre tayo ay sumusunod sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa mga ipinagbawal ni Allah. Katulad ng halimbawa, ang isang tao hindi nagsasala ng 5 beses sa isang araw. Tapos siya ay, ya Allah, minsan naging ang tao ay parang walang hiya sa kanyang Panginoon dahil ang utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magsagawa ng pagdarasal na ito ay napakaiksing oras lamang na ibibigay natin doon. Hindi nalangin ng isang tao pero pagkatapos ay nalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinibigay sa kanya-kanyang napakarami mga biyaya pero nakalimutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga panalangin na hindi tatanggapin sa kanya. Bakit? Dahil hindi niya ginagawa ang mga utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, na siya ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga dapat natin gawin ay sundin natin ang mga utos ng Allah sa abot ng ating makakaya. Ganun din na umiwas tayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po tayo ay nagkakamali. Wala pong perpekto sa atin. Pero ang sinasabi natin ay tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin sa abot ng ating makakaya na tayo ay makasunod sa mga utos ng Allah at makaiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panalangin po, minsan po, may nagtatanong na pwede bang ipanalangin ang mga kamag-anak nating hindi mananampalataya. Pwede nating ipanalangin sila, pero ang pinakamainam na panalangin sa kanila, kung sila ay nabubuhay, ay gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating kalimutan ang ating mga pamilya na sila ay tinatawag na hindi pa tinatanggap ang relihiyong Islam. Panalangin po natin sa kanila
ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang pinakamalaking maibibigay mo sa kanila na regalo, kundi ito ay panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pang pinakamagandang biyaya na maririnig ng isang tao kapag ang kanyang magulang na hindi Muslim ay tinanggap ang relihiyong Islam na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ganun din ang panalangin sa iyong asawa kung hindi Muslim, sa iyong mga anak kung hindi sila Muslim, sa iyong magulang kung hindi sila Muslim, ganun din sa iyong mga kamag-anak. So isa ito sa narapat na malaman ng isang tao na ito ay napakalaking gantimpala na makukuha natin dito kapag tayo ay nanalangin sa kanila na sila ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam, na ito ay ginagawa din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nanalangin sa nanay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginabayan ng Allah yung nanay ni Abu Hurairah at tinanggap niya ang relihiyong Islam. So, ganun din, kapag naman sila ay namatay na, ay hayaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa anumang kalagayan nila, at hindi po pinapahintulutan sa atin na tayo ay manalangin sa kanila kung sila ay namatay na mga hindi mananampalataya. Ang Allah ang nakakaalam sa anong sitwasyon nila. Pero kung sila po ay nabubuhay pa, manalangin tayo palagi sa kanila na sila ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. Ganun din sa mga kapwa ko, mananampalataya, kapwa ko mga Muslim, huwag nating kalimutan sa ating mga panalangin ang ating mga kamag-anak. Kung may magulang tayo na sila ay pumanaw na, mga asawa, yung mga lolo natin, yung mga kaibigan natin, ipanalangin natin sila. Dahil ang isang namatay na malapit na kamag-anak mo, kaibigan mo, ay siya sa pinaka-mainam na regalo mo sa kanya, o tinatawag na pinaka-mainam na ginagawa natin, ay tayo ay manalangin sa kanya. Yan po ang inshallah na ito ay makakatulong sa kanila sa kanilang libingan. Huwag natin silang kakalimutan dahil sila ay tapos na ang kanilang tinatawag na mga gawaing mabuti. Ngunit sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung dua, panalangin natin sa kanila yan ay mga bagay na dumarating sa kanila. Panalangin natin sila na sila ay patawarin ng Allah dahil kailangan nila ngayon sa kanilang libingan ang ating mga panalangin. Panalangin natin sila na sila ay patawarin ng Allah at papasukin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At palagi nating sinasabi na bilang isang mananampalataya ay narapat na isabuhay natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam upang maging katanggap-tanggap ang ating panalangin. Gawin natin kung ano ang utos sa atin ng Islam, kung ano ang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam upang maging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin. Inshallah, sa mga susunod po na lecture natin ay babanggitin natin yung mga kasi po maiksi yung oras natin, kung mas magiging mahaba yung lecture natin kung idadagdag natin dito. Yung mga bagay na pipigil sa ating panalangin upang hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nating iwasan. Inshallah, next po yan na topic natin yan, para yung mga bagay na ito ay maiwasan natin at para maging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah po susunod na ating mga videos inshallah. At dito naman sa mga may katanungan sa atin, pwede po kayong magtanong sa ating message sa comment po. Inshallah, sikapin natin na masagot natin yung ibang mga tanong sa comment. At ganun din, kung meron kayong mga importanteng katanungan, pwede po kayong magdiretso sa akin sa inbox inshallah, at sisikapin natin sa abot ng ating makakaya na mabigyan natin ito ng linaw. At ganun din na sa mga brother and sister naman na nagtatanong patungkol sa Islam na mga hindi pa mananampalataya, welcome po kayo sa relihiyong Islam. Pwede po kayo magtanong, ito man ay masakit o hindi, dahil maaring hindi natin alam yung tinatawag na kasagutan kung bakit. Kasi minsan, bakit ang Muslim ay magulo, bakit ang Muslim ay ganito. Hindi po yan problema sa amin dahil ang Islam po ay transparent. Ibig sabihin, ay wala pong itinatago sa relihiyong Islam. Kahit masakit man ang katanungan nyo, inshallah po bibigyan natin ito ng linaw dahil ang relihiyong Islam po ay napakalinaw at napakagandang relihiyon. At kami po ay nag-iimbita sa inyo. At kung may katanungan kayo, welcome po sa inyo. At sana po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.